Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Kia Philippines para sa invitation sa amin ng asawa ko. Sobrang bilis talaga ng panahon. Tapos kapag masaya ka, mas bumibilis yung oras. Kakatapos lang ng MIAS tapos ngayon naman paparating na yung PIMS. So in preparation sa invitation sa amin, nirarapat namin na lagyan ng minor upgrades si Baby Kaiju namin. And yung una kong naisip na medyo low-key is yung pagpapalagay sa kanya ng spoiler. Medyo onti lang ang options natin pagdating sa designs ng mga available na spoiler dito sa bansa. So for the sake lang na hindi magmukhang kuba si Kaiju at gumawa po naman kahit onte, ninais ko na piliin na lang yung available sa tinda ni Redron 2. Siya nga pala sa mga nag-i-scout ng spoiler para sa kanilang mga Kia Sonet. Inform ko lang kayo na parehas lang ng design ng binibenta si Redron 2 kay Lamson. Yung shop daw nila is sa Cavite, pero hindi ko na pinuntahan personally kasi meron din naman sila sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa description down below. So ayan, dumating na. Oras na para mag-unboxing. Para sa mga curious, ganito po itsura niya. Napaka plain and simple lang niya. Humaba lang ng onte. Para magkaroon kayo ng idea, ipapatong ko na lang muna siya para makita nyo ano itsura niya once installed. Ito ngayon yung before and after niya. Makikita nyo na humaba lang siya at hindi na mukhang kuba kapag may ganito tayo. Ngayon, ang difference nito sa binibenta sa Lamson is pintura lang. Si Redron 2 is naka-flat black lang na primer, while si Lamson naka-glossy black finish na. Sa mga interested sa spoiler ni Redron 2 at ni Lamson, gamitin nyo na lang yung aking affiliate link sa baba para makatulong na din kayo ng ontis sa aking munting channel. Kung ikukumpara naman ngayon sa OEM na spoiler ng mga naka-EX at SX, yung difference naman nila ngayon ay yung design. Yung OEM, pahaba din, pero more on pababa ang trajectory ng shape niya. Whereas yung ganito naman is straight papunta sa likod. Since yung kulay ni Kaiju or nung Sonet namin is Gravity Gray, tingin ko personally lang mas bagay sa isang Gravity Gray kung mag-color match siya kaysa sa color black lang. So since gusto ko siya naka-color match, naghanap ako ng isang paint shop around Muntinlupa na may capability na mag-mix ng pintura na computerized. Computerized, so meaning yung timpla niya supposedly dapat tugmang-tugma talaga sa actual. And thankfully merong available dito sa Muntinlupa. Nandito kami ngayon sa RPG Autoworks, dito banda sa Alabang Muntinlupa para magpa-pintura. Tapat lang halos niya si Ayala South Park. Sa unang tingin mukha lang siyang car washan pero natanggap din sila ng paint jobs. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Ayan, so nakuha na namin yung spoiler. Sa totoo lang, medyo mahirap agad makita na dead match copy talaga ng original paint base sa angulo at ilaw na meron kami ngayon dito. Pero the more na tinitignan ko siya under the sunlight after namin makauwi, I can say na they did a very nice job naman pagdating sa pagmatch ng paint color. So maraming salamat sa RPG Autoworks at shoutout sa inyong lahat dyan for a job well done po. Okay din yung kasi nagbigay din sila ng libreng microfiber. Tapos ito na lang para maikabit lang siya. Bumili na lang ako ng 3M tape para quality talaga. Tsaka pang automotive talaga na tape. Next naman on my list is yung paglagay ng mud flaps. Nung wala pa kaming all-terrain tires, ayaw ng asawa ko magpakabit ng mud guards na nabibili para sa Sonet. Ever since talaga gusto niya yung flaps, tapos red gusto niya. So nung nagpalit na kami ng gulong, yun talaga ang lalong nagpa-udyok sa akin na oo, kailangan na natin ng mud flaps, hindi guards. Kasi mas lumuwa palabas yung gulong namin dahil sa specifications nung Rota R-Spec. Kung yung iba kasi na naka-stock wheels na naka-mud guards paminsan natatalsikan pa rin dito sa likod ng tubig. Lalo na dito sa harap kapag naliko. What more pa kung lumuwa yung gulong mo palabas, di ba? Tapos all-terrain tires pa to. So lalong mas tatalsik palayo yung mga putik or mga tubig. Mas magwawasik to, kumbaga. So for sure, matatalsikan dito madalas ng putik. Hassle pa paminsan magkuskus or magpunas ng mga putik kapag natutuyo. So para ma-prevent nga din yun, mud flaps ang magandang ilagay. So yun na din muna ang hinanap ko.
Hindi na kailangan kumuha ng mamahaling flaps. Generic lang will do the work. Pero ang totoo niyan, mahirap din kasi maghanap ng red na maangas na design ng flaps. Kung black ang trip niya, mag-Rough USA sana ako na brand or yung Jaws? Jaws? Kaso red gusto ni Hen so red tayo. Nakaka-cringe lang kasi medyo matagal bago dumating. So, pinagpuyatan ko talaga ang pag-install ng mud flaps namin para umabot lang talaga sa PIMS or sa Philippine International Motor Show. Yung flaps na nabili ko nga pala ay wala pang butas at hindi talaga siya specifically made para sa Sonet. So, tayo na mismo ang magbubutas. Para magpatuloy at para ma-lessen ang pagkakamali, gumawa muna ako ng draft. Kumbaga, kumuha ko ng bond paper o yung mga extra na bond paper dito sa bahay tapos pinatong ko dun sa posisyon ng paglalagay ng mud flaps and then from there ginuhitan ko na lang ng pencil tapos kinapa ko kung saan yung mga butas and then binilugan ko ng pencil din and afterwards binutas tapos ginupit ko na lang to para maging template ko. Tapos etong isa naman na to ang ilalagay ko dun sa mud flaps para sukatin kung saan lang kailangan maglagay ng screw. So, isa sa likod at isa sa harap. Ang importante kasi dito yung kasabihan na measure twice, cut once. So, sa pamamagitan na ito, sana ma-lessen ko ang pagkakamali ko. Gamit to. Sana. Handle with care kasi may mga sharp edges siya. Baka mamaya habang naglalagay kayo ng mga screw, mahiwa din kayo. Ayaw mag-focus. Ayan. May mga sharp edges tsaka hindi talaga maganda yung pagka-finish sa mga edges or sa mga sides in general. Kaya ingat na lang kayo sa pag-install kasi pwede kayong mahiwa nito. Hindi naman siya sobrang sharp pero masakit pa rin siya kapag tumama sa inyo or pag nahagip kayo ng mga patulis niya. Nakakahiwa pa rin yan. Sa wakas natapos din. Grabe, ginabi na ako para lang matapos yung mud flaps. Pero buti na lang umabot ako para sa event bukas. So ganito magiging itsura niya. Nilagpas ko na lang ng onte para mag-match halos sa level na niluwan ng gulong para ma-ensure din na walang lalagpas na tilamsik dito. Same din sa harap, medyo nakalabas din ng onte kasi dito sa harap, mas mataas lagi ang chance na matalsikan dito kapag nililiko ang front wheels. O shameless plug lang uli ha. Sa mga curious din kung anong generic mud flaps ginamit namin, link will be in the description down below. May black niyan, so okay din siya para sa mga naghahanap ng low-key na protection sa putik. Sa tingin ko, okay na din to for now in preparation sa pag-display kay Kaijus bukas sa Philippine International Motor Show or sa PIMS. Medyo inaantok na din ako sa pagod. Bukas medyo maaga pa tayo sa PIMS so need ko muna bumawi ng tulog. Kaya hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, paalam muna pansamantala. Ride safe sa inyong lahat at kita-kits na lang bukas sa World Trade Center mga kasonet. Quick update lang tayo sa kaka-install lang na mud flaps. Nagagaling lang namin sa isang maputik na area and mabagal lang takbo namin. Pero base sa nakikita natin ngayon, so far so good. Mukhang maganda naman resulta.